Inamin ng Chinese Embassy na nasaktan sila doon sa caricature ni Commodore J. Tariela, mga kapatid, dahil nga nagkausap na si Senator Erwin Tulfo at saka ang Chinese ambassador. Pag-usapan natin to, mga tol, samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Meron tayong balitang panonoorin ngayon mula rito sa UNTV News and Rescue. Nagkausap na, mga kapatid, si Senator Erwin Tulfo at ang Chinese Ambassador. At umaasa nga, mga kapatid, si Senator Erwin Tulfo na matatapos na itong sagutan na ito, itong hindi magandang palitan ng mga pahayag mula sa mga opisyal ng Pilipinas at saka dito sa Chinese Embassy. Sabi rito, tila humupa na ang sagutan sa pagitan ng Pilipinas at Chinese Embassy ayon kay Senator Erwin Tulfo matapos ang dialogo kasama si Ambassador Ching Quan at DFA. At dito nga, mga kapatid, inamin ng Chinese Ambassador na nasaktan daw ang China, nasaktan daw sila doon sa ginawang caricature ni Commodore J. Tariela. Pag-usapan natin to, mga kapatid, panoorin natin. Tila humupa na ang sagutan sa pagitan ng mga opisyal ng Pilipinas at ng Chinese Embassy nitong mga nakaraang araw. Ito ang inihayag ni Senate Committee on Foreign Relations Chairperson Senator Erwin Tulfo matapos ang naganap na dialogo kasama si Chinese Ambassador to the Philippines Jing Xuan at ang Department of Foreign Affairs. Ayon kay Senator Tulfo, sa kabila ng mga nagdaang tensyon, umaasa siyang wala nang magiging reklamo ang panig ng China, partikular na Hindi mawawala yun, mga tol, hanggat nakikita nila na nandiyan pa rin yung mga barko natin dito sa West Philippine Sea, which is hindi nga nila matanggap dahil nga doon sa kanilang 9-dash line claim na hindi rin naman natin tinatanggap at hindi rin naman kinikilala ng international law. Alam nyo, posibleng matapos pa rin yan kung ititigil ng China yung panghahabol nila, panghaharas, pangwawater cannon sa ating mga barko, kung hahayaan lang nila na maglayag ang ating mga barko, ang ating mga mangingisda ng payapa, kahit nakikita natin sila dyan, wala tayong magiging problema kung hindi nila tayo haharangin. Alam nyo, ang Pilipinas, mga Pilipino, mapagbigay naman talaga tayo, mga tol. Yan naman talaga ugali natin, di ba? Maano tayo mapag-share, 'di ba? Nasa kultura natin 'yon, mga tol. Halimbawa, kumakain ka. Sakto lang yung pagkain mo. Pag may nakita kang kakilala mo, kahit nga hindi mo kakilala, dumaan, tara kain, 'di ba? Ganun tayo mag-alok, mga kapatid. Ibig sabihin ko lang dito, kahit nakikita natin yung mga barko ng China na nandiyan sa West Philippine Sea o sa loob ng ating 200 nautical miles exclusive economic zone, ayos lang 'yon. Basta hindi sila gagawa ng kahit anong aksyon na tila baga tayo pa yung pumapasok sa kanilang teritoryo. Kasi ganun Ganun na nangyayari, nagiging baliktad Parang tayo pa yung dumadayo sa kanila di ba? Dun sa part na yun, mga tol, matatapos itong problema natin kung sakaling hindi na yan gagawin ng China. sa mga naging pahayag ni Commodore J. Tariela, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard para sa West Philippine Sea. Mukhang tumahimik naman na this past few days. So, napansin naman natin wala nang sagutan between us at saka dun sa grupo ng Chinese Embassy. Kung napansin mo rin dun sa isang media release ni Commodore Tariela, natakpan na yung mukha ng Chinese President Xi. So I guess wala naman silang reklamo na. Sa naturang pagpupulong, binigyang linaw din ng senador ang umiiral na sistema ng demokrasya sa Pilipinas. Gayon din ang pagkakaiba ng tungkulin ng mga sangay ng ehekutibo at lehislatibo. Ito ay kasunod ng mga naunang mainit na batiko sa social media at mga ulat ni Commodore Tariela na ikinabahala ng panig ng China na inilarawan umano bilang mga konserbatibo. I was telling them na meron tayong freedom of speech dito. It's under democratic process. So, sabi ko, kahit mga leaders natin dito, sinusunog yung mga effigies
sana yung mga tao. Siguro sa lang, we just have to understand, medyo kwan sila conservative kasi Wow. sinasabi din ng kabila na ba't sa ibang bansa bawal ka magsalita laban doon sa example yung sa King of Thailand, pag gano'n makukulong ka. Sabi ko din sa amin, democracy, sabi ko, kaya kahit anong sabihin mo sa leader, ano bang gawin mo ng caricature o sunugin mo, we don't have problems with that. Pero nakakalungkot din na yung mga ganong bagay ay hindi alam ng China. 'Di ba? Iba ine-expect ko sa kanila. Dapat inaral na nila bawat kultura ng iba't ibang mga bansa. Kasi tayo alam natin na ganun sa kanila mga tol eh. Alam natin 'yon. Alam niyo ba, yung mga sugal, casino, yung mga ganung mga bagay, bawal sa kanila 'yon. Isa 'yun sa gusto ko sa kanila mga tol dito sa China. Isa 'yun sa gusto ko sa kanila, bawal sa kanila 'yon. At talagang matindi parusa sa kanila pag nahuli kang ganun. Dito nila dinadala sa isang religious country, 'di ba? Christian country kung tawagin. Hindi sila mga Kristiyano, mga tol. Itong China, hindi sila mga Kristiyano, iba ang religion nila doon. Pero tignan nyo, bawal sa kanila yung mga ganong mga bagay. Yun nga lang, komunista sila, talagang medyo authoritarian country sila. Medyo bawas nga lang yung kalayaan ng mga tao. Hindi naman todo mahigpit na katulad ng North Korea. Iba naman talaga doon. Pero dito sa China, kaya nakikita natin, malaya pa rin naman yung mga tao. Meron silang sariling mga phone kasi sa North Korea talagang bawal yun. Meron silang sariling mga TV sa kanilang mga bahay. Pero, diba, hindi sila katulad nung dito sa ating bansa. Kaya nga yung iba na gumagawa ng mga ganong illegal sa kanilang bansa is pinipili nilang magtungo sa ibang bansa katulad ng Pilipinas kasi doon nila magagawa yung mga gusto nila. Katulad dito sa Pilipinas. Tingnan nyo, yung mga pogo, yung mga ganyan mga bagay. Bawal sa kanila yon, dito nila dinala sa Pilipinas. Diba? Ngayon, inihahambing nila tayo doon sa Thailand. Bawal magsalita ng masama sa hari. Ibang klaseng gobyerno naman doon. Doon walang halalan doon mga tol. Mana-mana ang kapangyarihan doon. Minamana. Ang hari hindi hinahalal yun. Minamana yun, ipinapamana. Dito sa atin, hindi. Kapag hindi mo nagustuhan yung performance ng binoto mong leader, meron kang karapatan ditong punahin siya. Kasi nga, ikaw ang bumoto sa kanya. Binoto niyo siya, kaya siya napunta dyan. Kumbaga, kaya mo siya binoto kasi naniwala ka dun sa mga pangako niya. Hindi naging maayos yung kanyang performance. Siyempre, yung mga tao rito talaga magagalit. Iba rito sa Pilipinas. Hindi katulad sa ibang bansa. Samantala, ibinahagi rin ni Senator Tulfo na kabilang sa mga natalakay ang inaasahang kooperasyon sa pagitan ng Philippine Coast Guard at Chinese Coast Guard. Binigyang diin ng senador ang layuning makabuo ng isang Memorandum of Understanding upang sa halip na mauwi sa tensyon ay mapagtuunan na lamang ng pansin ang pagsasagawa ng joint activities sa naturang lugar. Ako mas pabor ako dyan sa ganyang bagay mga tol. Mas pabor ako dyan. Kasi kung hindi talaga natin kaya, which is kung pagbabasehan natin ng reality, hindi natin sila kayang ipagtulakan palabas. Dahil alam naman natin tutulak sila pabalik. Ano lang tayo mga tola, be realistic lang tayo. Hindi natin sila pwedeng gamitan ng puwersa. Hindi natin sila pwedeng gamitan ng dahas. Kasi alam natin pwede sila mag-retaliate. At alam natin pag ginawa natin yun at bumalik sila sa atin, tayo rin ang kawawa. Kumbaga, hindi mo pwedeng hamunin ng guluhin mga kapatid ang mga sundalo, for example. Kasi alam mo kapag ginulo mo mga sundalo, matindi balik sa inyan. Tayo, bagamat meron tayong puwersa, bagamat meron tayong sandatahan, hindi natin yan pwedeng gamitin basta-basta dito sa bansang to dahil alam naman natin ang level ng bansang China kaysa sa Pilipinas. Masakit man tanggapin, kahit ako masasaktan ako dyan, pero 50 years to 100 years mga tol ang agwat ng teknolohiya nila sa atin. Kapag napapanood ko yung mga nagdadancing, nagko-kung fu na robot mga tol, biruin mo ganon ka-advance yung kanilang teknolohiya. Nagagawa na nila yung mga robot nila, akala mo talaga tao kumilos. Diba? At hindi natin namamalayan. Yung mga robot na yun, ginagamit na rin nila yun mga tol sa mga military drill.
marunong nang humawak ng sandatahan. Yung biro mo, yun ang itatapat mo sa mga sandatahan natin. Ibig sabihin lang mga tol, in reality, hindi talaga natin sila pwedeng puwersahang itulak. Kailangan tayo makipagdialogo sa kanila kasi tayo yung nasa mahinang parte. Kung gusto natin makipagpilitan, puro tayo ganito, balitaktakan lang. So tama yung ganito, Memorandum of Agreement, kung saan tulad nga nung sinabi ko kanina, 'di ba? Okay lang sa atin mga tol na makita yung mga barko nila diyan. Basta yung mga mangingisda natin makakapangisda ng maayos, makakapangisda ng malaya. Yung mga barko natin makakapaglayag ng malaya, makakapaglayag ng payapa dito sa ating karagatan. Wala sana tayong problema eh. Kung hindi sana sila magtatayo ng mga artificial island dyan. Kasi yun ang isa sa mga problema natin sa kanila eh. Kung hindi sana nila iwa-water cannon yung ating mga mangingisda, yung ating mga barko, na isa rin sa mga problema natin sa kanila, wala tayong magiging problema. Diba? Bagkos, tama yung sinabi rito, magkaroon na lang tayo ng joint. Diba? Maritime cooperation, sabing ganun. Well, wala tayong magiging problema. Yun, magiging magkaibigan talaga tayo pag ganun. Jed Neresina, UN Balikan natin yung sinabi. na mauwi sa tensyon ay mapagtuunan na lamang ng pansin ang pagsasagawa ng joint activities sa naturang lugar. Diba? Joint activity. Actually, dahil nga kapitbahay na bansa natin yan, dapat nga sila yung mga nakakasama natin sa mga maritime cooperative activity. Dapat etong China, isa sa mga nakakasama natin dyan para mapalakas yung pagpoprotekta dito sa ating rehiyon. Diba? Sila yung dapat number 1 kasama natin dito. Ako agree ako doon. Kayo, ano masasabi ninyo? Agree ba kayo sa bagay na ganyan? Comment kayo sa ibaba. Hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.